Ngayon, 3,000 pesos sa Live Good. Bakit ka natatakot? Guys, yung mindset ko, i-share ko lang sa inyo kung bakit every time mayroong opportunity, hanggat hindi ko nakikita yung kumpanya na magpapayaman sa akin at hindi ako nabibigyan ng break, hindi ako tumitigil. Pero every time nagtatry ako sa opportunity ng network marketing, isang company lang po ang hinahataw ko. Binibigay ko yung best ko. Ngayon, tinitingnan ko mabuti kung hanggang saan talaga tinotodo ko. Minamaximize ko yung galing ko, yung effort ko, yung skills ko, minamaximize ko siya para wala akong masabi, na walang regrets na ay kaya hindi ako yumaman kasi hindi ko binigay yung best ko. Kung binigay ko yung best ko, baka yumaman ako. Ayoko nang ganun eh. Gusto ko every time may opportunity, bibigay ko yung best ko. So, pero hindi ibig sabihin na pag hindi ako yumaman ay may mali. Okay, para sa akin walang mali doon. Oh, may mali, may kulang. Oh, siguro may mali, may kulang. Pero para sa akin, ibig sabihin walang mali sa ginagawa ko. Yung ginagawa ko, na-experience ko yung mga failures. Ang feeling ko lang yan, tinuturuan lang ako sa mga pagkakamali. Tinuturuan lang ako. Kasi pag hindi ko nakukuha yung success, ibig sabihin may mali, may kulang, may sobra. Pero hindi ibig sabihin mali yung kabuuan. Tama pa rin yun. Tama pa rin na nagkakamali ka. Ang gulo, no? Tama na nagkakamali ka. Tama pa rin yung nangyayari sa'yo. Ibig sabihin, nasa tamang daan ka. Nasa tamang direction ka. Kahit na feeling mo nagkakamali ka, nagpe-fail ka, feeling mo mali yung ginagawa mo, tama yung decision mo, may mali ka lang nagawa o may kulang ka lang ginagawa. So part lang po yan ng proseso hanggang sa maging successful ka. Maraming naging successful kahit hindi man sa network marketing, kahit sa ibang industry. Nagsimula rin po sila sa pagiging failure. O, yung mga artista nagsimula yan sa pagiging extra, nag-audition, hindi natatanggap. Hanggang after 10 years, 20 years, doon lang sila nabigyan ng break. Yung mga negosyante, nagtinda po yan ng small business, big business, nalugi, nagsara, pero hindi tumitigil yan. Walang mali sa pagtatry. Siguro may mali ka lang ginagawa, may mali ka lang formula, or part lang yan ng process mo. Okay? Part lang yan ng process para maging, siguro hinahanda ka lang para pagdating ng araw na gagawin ka ng milyonaryo, kaya mong panghawakan yung success. Kasi marami kang natutunan sa mga past experiences mo. So ngayon, sa Live Good, kung ikaw ay hindi pa kumikita, huwag ka mag-alala. I-try mo lang, subukan mo lang, aralin mo lang, gawin mo lang siya ng gawin hanggang sa ma-discover mo yung sarili mo kung paano ba yung tamang formula. Although tinuturo naman namin, pero hindi mo maalis yung mga tao talagang magtatry pa rin ng sarili nilang diskarte. Kumbaga nagre-reinvent sila ng wheel, diba? Lagi sinasabi, do not reinvent the wheel. Para maging successful, gayahin mo na lang yung mga successful na tao. Pero alam ko, nakaka-relate ako sa inyo na mahirap talaga. Minsan nangingibabaw pa rin yung kagustuhan mo eh. Tinuruan ka na, ito gagawin. Minsan nangingibabaw pa rin kagustuhan mo kasi doon ka pumupunta kung saan ka komportable. Minsan kasi yung tinuturo namin papunta sa success, hindi ka komportable. O ba? Kumbaga, ayaw mong umalis sa comfort zone mo. Kaya hirap na hirap ka gawin yung ginagawa namin kasi yung comfort zone mo, diyan ka komportable. Pero mali yan. Kahit mali yan, nagagawa mo pa rin siya, diba? Nagagawa mo siya dahil mahirap talagang magsimula. Kung ano yung ugali mo, yan na yan eh. Bata ka pa lang, yan ka na. Yung karakter mo, ang hirap baguhin yan eh. Sa network marketing, mahalaga ang attitude tsaka karakter. Isa sa mga dapat ayusin. Pag sana, ang hirap ayusin yan. Minsan po, ilang taon ang binibilang bago mabago yan.
Kaya ngayon, kung ikaw ay nasa network marketing at nahihirapan ka, proseso yan. May proseso yan. Binabago ka lang. Unti-unti ka binabago. Unti-unting inaayos yung karakter mo. Minsan kala mo nasa success ka na, pero wala pa pala. Kasi nadala ka ng konting success. Akala mo yun ay rurok na tagumpay mo, hindi pa pala. Minsan nadala ka, nagbago ugali mo. Alam mo yun, nawala ka sa hulog, nagmalaki ka, hanggang sa nawala. Na-experience ko po yan eh. Ngayon, dadaan ka dun, dadaan ka dun. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, kasi mapapalis po lahat yan, mapapalis. In time. Okay? As time goes by, mahalaga kumikita ka, pakunti-kunti. Minsan nakabili ka ng sasakyan, kakuha ng hulugan na bahay. Ang mahalaga may progress. Hindi man yung ultimate success, nararamdaman mo na yung konting biyaya habang nag-aaral, habang kino-cultivate ka, habang kino-cultivate yung karakter mo, yung attitude mo, yung skills mo, how to handle your team, paano sumagot, paano mag-react sa mga problema, paano mag-react sa mga tao nasa loob ng organization mo, paano mag-react. Minsan hindi mo pa alam lahat yan, pero although kumikita ka na, kaya lang hindi mo pa makuha yung ultimate success kasi hindi mo pa rin napapolish lahat. May sablay pa ng konti, may mali ka pang sinasabi, may mali ka pang actions. Kaya minsan hindi mo makuha yung ultimate success. Hanggang doon ka pa lang. Halimbawa, nag-50,000 ka per month, yung nagpiling ka na ikaw ay successful na sa 50,000, nagpiling-piling na, hindi ka na nakikinig, ayaw mo nang tumanggap ng aral, ang piling mo ikaw na yung pinakamagaling. Nagkakamali po kayo kasi 50,000 per month, barya lang po yan. Kailangan marunong ka mag-differentiate ng small money tsaka big money. Pag hindi mo alam i-differentiate ang small money tsaka big money, talagang mabubulag ka. Akala mo success na yon, yung pala hindi pa. Okay, so dapat alam mo kung nasan ka. Kung feeling mo 50 mil ka pa lang per month, kahit nga nag-100,000 ka na per month malayo ka pa sa success. Hindi mo pa mabibili lahat ng mga ultimate dreams mo. Yung bahay na 20 million na may swimming pool na, may swimming pool, may lanay, may 5 kwarto, hindi pa yan. May garden, may 3 parking lot. Hindi pa yan, guys. Hindi mo pa yan makukuha diyan sa income na sinasabi ko sa iyo na 50,000 or 100,000 per month. Malayo-layo pa. Kaya minsan, feeling mo, kaya mo na, feeling mo successful ka na, minsan hindi ka na nakikinig. Ayan, yan sinasabi ko. Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo guys, marami pa tayong dapat matutunan, marami pa tayong dapat aralin. Dapat meron kang yung feeling empty para lagi tayo nakikinig. Tapos, wag masyadong feeling successful. Okay, wag masyado. Ako lumalabas sa bibig ko, confident ako, pero at the back of my mind, sa puso ko, uhaw na uhaw pa rin po ako sa kaalaman, nakikinig. Hindi nyo man nakikita, nanonood po ako ng mga video doon sa mga mentor ko before na talagang very successful na ngayon. Mayroon sila mga YouTube channel, nakikinig pa rin po ako dyan. Hindi ako tumitigil kasi gusto ko yung tumaas pa ng tumaas yung kapasidad ko pagdating sa network marketing. Nakikinig ako sa mga kapwa ko leaders, pati sa mga downlines ko nakikinig din ako kung ano yung mga tutorial nila, kung ano yung mga mentoring nila. Nakikinig talaga ako kasi guys, sa network marketing, yung proseso sinasabi ko sa inyo, pag feeling mo nasa process ka, lahat yan hindi ka magpipiling nasa taas. Ang feeling mo lagi nasa process ka pa rin. Feeling mo lagi ka nasa proseso. Nasa proseso ka pa lang. Huwag masyadong feeling na nasa taas ka na, feeling mo alam mo na lahat, feeling mo ikaw na pinakamagaling, feeling mo okay na income mo, mayaman ka na. Guys, dati kala ko rin ganyan. Pero guys, ngayon ko na realize, malaki income. Oo, malaki income ko.
Pero habang tumatagal, lumalaki yung pangarap kasi malaki income. Pero nung lumaki yung pangarap, wag muna yan. Pagandaan muna natin yung mas malaki. Mga ganon, wag muna yan. Pangit yan. Grabe. Galing kami sa isang kwartong maliit. Tapos ngayon pipintas na namin yung bahay na maliit yan, pangit yan. Pag-ipon muna tayo, pagandaan natin para malaki na kagad. Di ba? Nagugulat nga ako eh. Kumantaan dati, makabili lang kami ng kahit walang kwarto, studio type, makabili lang kami ng bahay, masaya na ako eh. Pero ngayon, tinan mo, tumataas yung goal mo eh. Tumataas yung goal mo eh. Kasi kulang pa yung pera, hindi pa pwede. Di ba? Ganon? Tapos hindi pa pwede bumili ng bahay ng sobrang laki. Ano muna tayo? Patayo muna tayo apartment para meron tayong income na passive. O yung lupa na bili, papatayo na ba ng dream house? Hindi pa. Patayo natin na resort. Puro passive income muna yung nasa utak. Yung dream house, parang later on na yan. Later na. Doon muna tayo sa mga passive income. Nagbabago yung plano. Nagbabago kasi nga na-realize ko na yung success, hindi porke nakabili ka ng bahay, nakabili ka ng sakyan, mayaman ka na. Kasi halimbawa, nawalan ka ng income. O, bibigyan ka ba ng income ng bahay mo? Yung sasakyan mo, bibigyan ka ba ng income? Baka malamang ipang-grab mo na lang para magka-income. O di balik ka na naman sa dati, isang kahit sa tuka na naman. So kailangan, ang definition ng pagiging successful o mayaman, para sa akin na-realize ko na dapat meron kang mga asset na kumikita o nag-appreciate ng value. Alam mo yun, yung pera mo nag-grow, yung let the money works for you, yung pera mo na nagtatrabaho para mag-generate ng pera. So yun pala yung mayaman, kasi continuous flow, continuous yung cash flow. Kahit natutulog ka, kahit wala kang ginagawa, kahit nagbabakasyon ka, continuous yung cash flow. May pambayad ka sa mga bills, yung pantustos mo sa lifestyle mo, yung mga damit mo, pagkain mo, kayang tustusan yung lifestyle mo nung mga asset na napundar mo. Yun, masasabi ko na mayaman ka na sa lifestyle mo na ginagawa mo ngayon. Mayaman ka na para sa akin, kasi meron ka ng income kahit natutulog ka, kasi may mga asset ka na kumikita. May apartment ka, may resort ka, may condo ka, may mga rental, meron kang mga farm, may mga property ka na nag-appreciate ang value, tapos bebenta mo, tumubo ka na ng 1 million, tapos bili ka na naman ng bago, tapos pag nag-appreciate yung value, after a year, after 2 years, after 5 years, benta mo na naman, kumita ka na naman doon. O, di ba? I-divide mo na lang yun ng ilang buwan o ilang taon. O, yun na yung monthly na kinita mo sa markup. O, yung nag-appreciate the value na property mo. So, yun yung nare-realize ko. Na-realize ko ngayon na andun pala yung tunay na success. Nandun sa pagpundar ng mga properties. Kaya ngayon, nahihilig po ako na bawat income ko, kailangan may pupuntahang property. Hindi na yung makabili ng ganto, makabili ng ganto. Hindi na. Kailangan puro sa asset. Asset talaga focus. Ngayon, na-realize ko na hindi ka dapat magmamalaki. Hindi dapat tayo magmamayabang. Kasi, napakaliit lang pala ng pera na yan. Oo. Akala mo, kaya mayaman ka na sa income mo? Ako nga yung income ko eh. Diba? Masasabi mo ng extraordinary na, di ba? Pero parang feeling ko nakukulangan pa ako dahil sa laki ng dreams. Alam mo yun? Sa laki ng dreams, parang lumiliit bigla yung income. Kulang pa. Parang ganon. Depende sa dreams mo eh. Kasi nga, sa edad kong to, di ba? 49 na po ako. Mukha lang pong 48. Naghahanap po ako nagmamadali na ako na hanggat malakas makapagpundar, di ba? Para in the future, di ba? Meron kang income na kahit magmatanda ka na o may pumapasok na pera, o yung pamilya mo may
makukuhang income kung mawala ka. Alam mo yun? Tapos nag-e-enjoy ka pa. Bakit? Kasi masaya dahil natutulungan mo yung pamilya mo. Masaya yun. Sabi nila, hindi raw masaya pag may pera. Mas masaya kaya yung may pera. Diba? Di ba aling walang pera basta masaya? Ba't pwede namang maging masaya na may pera? Oo. Nagiging malungkot lang naman yung may pera kapag sinasamba niya yung pera. Oo. Lumulungkot siya. Siyempre, daming mga kaaway niyan. Sinasamba yung pera. Pero kung na-enjoy mo yung pera, ba? Enjoy mo yung pera. Di tumulong ka. Bigyan mo ng bahay yung tatay at nanay mo. Eh, di ba masaya? Oo. Ganon. Di enjoy mo na lang. So, masaya. Magbuhay ano ka, kung mayaman ka na, anytime pwede kang buhay mahirap. Ba? Kung nasa taas ka, gusto mong bumaba, o di bumaba ka, magpambahay ka, magsuot ka ng sira-sira, maglakad ka dyan sa kalye, gusto mo mamulot ka pa ng basura, bahala ka. Yung ginagawa ko dati, ginagawa ko nga ulit yan eh. Naglalakad sa kalsada, nag-iikot-ikot, tusok-tusok dito, kain ng ganito. Diba? Na-enjoy ko pa siya eh. Diba? Kasi hindi naman talaga ako nagbubuhay mayaman. Pero kung ikaw mayaman ka na, gusto mong ma-enjoy yung buhay mayaman, sige, pa-steak ka na lang sa Chili's. Diba? Punta ka ng Okada, staycation ka dyan sa Tagaytay. Pwede naman, kasi gusto mong ma-enjoy yung pera mo eh. Ako kasi hindi ko masyadong na-enjoy yan kasi sa ngayon pa-isa-isa lang, pasundot-sundot lang ako ng mga ganyan. Pero kung ikaw, wala namang problema kasi masaya ka dyan eh. Ang sinasabi ko lang na pagka ikaw ay nasa taas, nagagawa mo lahat ng mga karangyaan mo, lang luho mo, anytime pwede kang bumalik sa baba. Kahit bukas na bukas gusto mong bumalik sa baba, o di mag-commute ka. Nung nakaraan nag-commute ako eh. Pwede commute ka, maglakad ka. Ako naglalakad pa nga eh. Pero mula Medallion, nilakad ko hanggang SM Marilao. Doon sa bandang McDonald's pa, malayo-layo pa ng konti, sa SM ng konti, dampas ng konti na entrance yun. Nilakad ko yung balikan, bit-bit ko pa yung 2 PVC pipe. Kasi nga sabi ko gusto kong maglakad. Exercise. Tapos maglakad-lakad kaya ako dito sa bandang Ubando, lakad-lakad ako. O kain-kain dito, kain-kain dun. Diba? Masaya eh. So ikaw, kung gusto mong bumaba, pwede ka mag-fishball. Pero pag nasa baba ka, sawa-sawa ka na sa baba, sawa-sawa ka na sa tuyo, sawa-sawa ka na sa sardinas, hindi ka makaangat. Bukas mag-i-steak ako. Hindi pwede. Unlike nung nasa taas ka, pwede kang bumaba. Hindi kagaya nung nasa baba, hindi ka makataas. Di ba? Kaya minsan sinasabi nila simpleng buhay, yung mahirap ay simpleng buhay. Hindi po siya simpleng buhay eh. Naranasan ko ng, mo, kailan lang naman ako nagkaroon ng gantong biyaya, di ba? Buong buhay ko naman mahirap ako eh. Tumira ako sa kulungan ng baboy, tumira ako sa terrace, tumira ako kung saan. Nagtinda ako sa kalsada, nagbendor ako, nagde-deliver ako ng tinapay sa mga eskwelahan, nakabisikleta lang po ako. Naranasan ko lahat yan eh. Kailan lang naman ako nakatikim ng ginhawa eh. Ito lang, 16 months pa lang naman ako dito sa Litgood. Bago-bago pa lang naman, ba? So kaya guys, tingnan nyo ramdam mo yung ramdam mo yung hirap, ramdam mo yung ginhawa. Kung ikaw ay nasa taas na ngayon, pwede mong balikan yung hirap kung gusto mong maramdaman ulit. Pwede kang mag-commute, pwede kang mag-taxi, pwede kang maglakad, pwede kang kumain sa tabi-tabi, ba? Unlike sa nasa baba ka, gusto mong tumaas, ang hirap. Yung simpleng buhay na sinasabi nila, naranasan ko na yun. Ang simpleng buhay talaga guys, hindi talaga simpleng buhay tawag doon. Para sa akin, miserable yung buhay yun. Opo, miserable yung buhay yun, hindi yung simpleng buhay. Kasi ang simpleng buhay, yung wala kang iniintindi pambayad ng kuryente. Yun, simpleng buhay yun. Wala kang iniintindi na pambayad na tuition pinaanak mo. Yun, simpleng buhay. Wala kang iniintindi na
kung ano uulamin mo kasi naghirap na hirap ka sa budget. Wala kang, hindi simpleng buhay yun para sa akin, ha. Yung hindi simpleng buhay sa akin yung namumblema ka. Kasi sabi nila simpleng buhay lang daw yun, eh. Hindi, pinanggalingan ko yung sinasabing yung simpleng buhay. Actually, hindi siya simpleng buhay. Miserableng buhay po siya. Okay, miserableng buhay. Ang simpleng buhay, yung kahit anong oras pwede kang mamasyal, kahit anong oras pwede kang pwede mong biling gusto mo. Yung tipong pagpapasyal ka ng mall, okay, pupunta ka ng Tagaytay, paglabas mo ng pintuan, sasakay ka lang sa sasakyan mo, tapos aandar na, minsan may driver ka pa, pagbalik mo, ibababa ka sa harapan ng pintuan mo. Yun yung simple, yun yung simpleng buhay. So yung simpleng buhay na tinutukoy ng mga ibang tao, yung kahirapan daw ay simpleng buhay. Hindi po, miserableng buhay po yun. So wag po kayo magagalit, hindi po ako nagmamalaki. Ako po ay mahirap kagaya nyo. Ngayon lang naman ako nakakatikim ng biyaya. Ina-explain ko lang sa inyo na wag po kayong mag-stay dyan. Wag kayong mag-stay dyan at wag nyong isipin na yan ang simpleng buhay na tinatawag. Hindi po yan ang simpleng buhay. Ang simpleng buhay yung may katulong ka, may sasakyan ka, may driver ka pa nga, malaki bahay mo, may tagalinis ka, kung ano kakainin nyo, walang problema kung anong kakainin nyo kasi may budget. Yun yung simpleng buhay para sa akin. So sana guys, ma-differentiate nyo kung ano yung simpleng buhay tsaka miserableng buhay. Ano talaga gusto mo. Tsaka sana ma-realize mo na bawat success may proseso. Kailangan ma-realize mo rin na hindi ka dapat nandyan lang. Dapat nag-a-aspire ka na umangat, naghahangad ka na umangat. Kailangan huwag kang makontento. Okay, sabi nila makontento, pero ibang usapan yun. Makontento ka kung ano yung nariyan, kung ano yung binibigay siya. Pero hindi naman pinagbawal na mangarap ka ng mas marami, diba? Kasi nga, kaya mo gusto ng mas marami kasi gusto mo rin naman tumulong, tsaka gusto mo rin namang mabuhay ng mapayapa na masagana para pagtanda mo wala ka ng hirap. Kasi ganun din, magkatrabaho ka, magmamasukan ka, hirap din yun. Sa 9 months ko, nakaano na ako, nakakatalit. Tapos ko, hindi masyadong mabigat. Kung kami pa akong kinabalit lang. Diba? So dapat guys, maghangad lang tayo. Hindi ibig sabihin magaganda sobra. Maghangad ka kasi kung bawal magpayaman, sino, kung masama pala maging mayaman, yung employer mo mayaman yan, ba? Yung employer mo, nagkatrabaho ka o naging empleyado ka rin, yung employer mo mayaman yan. Kung talagang masama maging mayaman, natulungan ka ng boss mo dahil sa kanya nagkaroon ka ng trabaho, masama ba yun? Masama ba yung nagkaroon ka ng trabaho dahil merong mga mayayaman na nagtatayo ng kumpanya? Itong South Supermarket na to, mayaman ang may-ari nito, maraming pera yan. Masama ba siya? Hindi. Dahil marami siyang naging empleyado, marami siyang natutulungan. Yung nagbabantay dun sa car park, nagbibigay ng ticket, nabubuhay niya yung pamilya niya. Yung mga sales lady sa loob, nabubuhay nila yung pamilya nila. Natutulungan sila ng mga mayayaman. So ibig sabihin, hindi masama ang yumaman. Nakuha nyo guys? So yun yung ibig ko sabihin. Doon tayo sa malayo-layo para maganda-ganda. So yun lang guys. Sana may na-share ako ng konti sa inyo, diba? Meron akong naituro. Kung wala, pasensya na. Yun lang nasa isip ko yung mga tumatakbo sa utak ko, diba? Kung bakit hindi ako tumitigil, kung bakit hindi ako tumitigil sa ginagawa ko kahit maganda na yung income ko dito. Nag-iisip pa rin ako kung paano ko palalakihin yung team ko, kasi habang ginagawa ko yung pagpapalaki ng team, maraming taong umaaseso doon sa ilalim ko. Maraming yumayaman. Meron na po akong 18 diamond, Pilipinas saka international. Imagine mo na lang
Ang diamond, magkano kinikita ng diamond? Diamond bonus pool pa lang 100,000 na. Eh magkano pa yung mga income nila? Kaya hindi bumababa ng 500,000 per month. Yung mga 500,000 peso per month, yung mga diamond na yan. I have 18 diamonds. Sa tingin mo ba, hindi ba nabago buhay nila? Meron na pong halos daan o papunta na sa 1,000 na platinum. Ang platinum ko po sa pagkakaalam ko, ang income nila hindi bumababa po yan ng 100,000. O may 50,000, yung iba 50,000. Pero marami dyan 100,000. Ang mga diamond sa ilalim ko 500,000 pesos per month. Grabe, 300,000 ay pinakamababa dun Karamihan dun nag 500,000. Hindi ba nabago buhay nila? Di ba? Kasi nakatingin tayo lagi doon sa mga taong hindi kumikita. Problema ko ba yun? Siyempre ang success mo dito nakadepende sa galaw mo. Diba? Huwag nyo tingnan yung mga hindi kumita. Huwag nyo sisihin, hindi naman lahat yumaman. Ba't kami hindi kumita? Kayo-kayo lang. Kasi ang pagkita ng pera dito, nasa sayo din. Hindi pwedeng 100% sa akin mo depende. Hindi, meron akong may tutulong, pero hindi 100% ng tulong ko ay makakapagbigay ng tagumpay sa'yo. Nakakatulong lang ako ng konti, pero ang tunay na magpapayaman sa'yo sa Live Good yung sarili mong kakayahan, yung sarili mong galing. Ang sa akin lang, guide lang po ako, learning lang, mentoring lang, pero ikaw pa rin na mag-i-implement. Kaya kung hindi ka yumaman, hindi ka kumikita, huwag mo sisihin yung mga tao na nasa taas. Wala naman silang ginawa masama sa inyo, di ba? Kaya sila kumita kasi win-workout nila. Kasi kung kahit ako, isa ako sa mga pioneer, kung wala naman akong invite kahit isa, di wala rin. O kung isa lang ang invite ko, di wala rin. Ba? Win-workout ko rin. Tsaka yung invite mo, kung hindi mo naman kayang tulungan, wala rin. Kahit naka-invite ka, kung hindi mo naman kayang tulungan yung na-invite mo, hindi mo rin siya kayang i-develop, kasi nga ikaw mismo hindi ka develop, wala rin. Wala rin. Bali wala yun. Kaya nga sabi ko dito, ang success mo dito, nakadepende yan sa kapasidad mo. Yung una natin pinag-usapan kanina, yung kapasidad mo. Yung kapasidad mo, kung bakit, ano yung kinikita mo ngayon, depende yan sa kapasidad mo. Hindi yan nakadepende kay upline, kung kani-kanino, sa kapasidad mo yan. Kaya kung ano yung kinikita mo, deserve mo yan. Kung hanggang dyan lang income mo, deserve mo yan. Kung gusto mong mas mataas na income, kailangan nga mag-level up ka. Mag-level up ka. Yung pinag-usapan natin from the very beginning kanina, na dapat kung nag-50,000 ka, nag-100,000 ka, hanggang dyan pa lang yung kapasidad mo. Kailangan taasan mo yung level ng kapasidad mo. Mag-aral ka, level of intelligence, level of leadership, level of skills, diba? Kailangan tumataas yan. Mauuna kasi yung pagtaas yung level ng skills, character, okay, attitude. Mauunang tumaas po yan bago yung income. Hindi pwedeng mauna yung income, okay? Kasi nagmamanifest lang po yan sa result. Yung skills mo, yung attitude mo, tsaka character mo, tsaka yung effort mo, nagmamanifest lang po yan sa result. Kaya kung ano yung result mo, yan yung bunga nung pinagsama-sama na attitude, skills, character, effort, how you react, how to handle, how to support your team. Marami po yung kinukonsider, hindi po isa lang. Maraming kinukonsider yan. How to handle objection, how to assist your team, how to handle problem, how to support your team, how to inspire other people, how to inspire your team as a leader. Diba?
kailangan walk the talk, kailangan ang leader, kailangan nakakapag-inspire, nakakapag-motivate, nakakapag-influence. Paano kung wala ka nun? Ba? Tapos gusto mo success agad, hindi pwede. Kailangan mauna lahat yan. Kailangan mauna lahat yung mga activity na yan. Character, skills, activity. Yung activity kailangan naayon din doon sa turo. Focus, isang company lang, do not promote any platform except live good. Everyday dapat laman ng wall mo puro live good lang. Live good negosyo mo live good talaga. Huwag kang mag-post ng kung ano-ano, huwag kang mag-post ng iba-ibang company na sinalihan mo. Hanggat maaari nga huwag ka na sumali sa ibang company. Live good lang, kasi focus ka kasi yung success na makukuha mo sa live good, sapat na yan para ibigay sa'yo yung kayamanan na gusto mo Kasi kung magtatry ka pa ng ibang platform tapos dadalawahin mo, hanahataw mo, magsasuffer yung isa magsasuffer talaga isa. Kaya mamimili ka lang kung sino gusto mo magsuffer, diba? Ako, pipiliin ko na lang na wag magsuffer yung live good. Kasi malaki kasi ang bigayan, malaki ang generation compensation plan kasi ni live good. Kaya mas pipiliin ko na lang mag-focus kay live good. Kaya sabihin mong extra income dito, wala naman to, hindi naman to kalaban ng live good, hindi naman to affected ng live good mo. Ayoko pa rin kasi madidi-focus ako, yung utak ko, yung puso ko mahahati, di ba? Mawawala ako sa hulog yung network ko, lalo na pag nalaman ng team ko. Pwede pala yun, yung team mo ngayon magwawatak-watak kasi gagawin din yung ginawa mo. Hindi nyo naintindihan yun Balik tayo sa una ko sinabi kanina na tinuturo na ng mentor, tinuturo na ng mga nauna na kumita, na naging successful, na wag nyong gagawin yan, wag kayong magne-network ng dalawang company, wag kayong magpo-promote ng dalawang company, pero hindi kayo nakikinig. Pero wala na, feeling nyo nasa success na kayo kasi nag 50,000 na kayo per month, akala nyo success na yon, diba? Naalala nyo sinabi ko kanina, pag nasa 50,000 per month ka, feeling mo successful ka na, hindi ka na nakikinig, kaya napapahamak ka. So yun, feeling mo successful ka na, kaya minsan hindi ka na nakikinig. Tapos sasabihin mo ngayon, eto gawin natin, dalawa company hinataw mo, may sarili kang conclusion, may sarili kang analysis, nag-a-analyze ka ng sarili, hindi mo na pinakinggan yung turo ng mga mentor. Hindi, wag ko pakikinggan yung mga yan, hindi naman kalaban to, pwede pagsabayin yan. Nasa sayo yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung successful na feeling mo sa 50,000, hanggang dyan ka na lang, kasi magsasuffer ang isa pagka dinalawa mo company mo. Hindi mo makukuha yung success na gusto mo, yung 1 million per month, di ka aabot dun. Mahirapan ka sa attitude na yan, mahirapan ka. Tinuturo na nga namin, ayaw nyo pa rin makinig. Kaya ka nga hindi nakikinig kasi feeling mo successful ka na dyan sa income na tinatamasa mo, kaya hindi ka na nakikinig. Pinanggalingan ko po lahat yung pinanggagalingan nyo ngayon. Yung pinanggalingan nyo ngayon, pinanggalingan ko po yan. Hindi naman po nagmamalaki, pero sabi ko nga, kung makikinig ka, di makinig ka. Kung hindi, wala naman tayong problema. Kung hindi ka makikinig, gumawa ka ng resulta mo diyan sa mga actions mo. Wala akong nakita na naging multi-millionaire o nakuha niya yung mga pangarap niya sa attitude na ginagawa mo ngayon, kung sino ka man. Dala-dalawa hinahataw mo, tatlo-tatlo hinahataw mo, tapos puro negative comment ka sa kabilang company. Ako, kung nasalita man ako ng negative sa ibang company, totoo talaga, negative talaga yun fly by night yun Hindi nyo pa mapapatunayan na tama ako kasi bukas pa kayo. Pero pag nagsara na yan, maniniwala kayo sa akin. Hindi naman tayo bobo, ang daming red flag ang daming red flag sasabihin mo sa akin legit, ang daming red flag, diba? Kaya wag po kayo magagalit. Okay, magalit po kayo pagka hindi nagkatotoo sinabi ko. Sabi ko nga sa inyo magkakatotoo yan, bumilang lang kayo ng, sabi ko nga, buwan lang binibilang yan Okay, so yun lang siguro. Makinig ang makinig, ang hindi makinig, wala nang problema. Kasi ako, patuloy ako magtuturo, patuloy ako mag-guide, patuloy ako magme-mentor kung ano yung alam kong tama. Kasi lahat ng mga tinuturo ko, galing din po yan sa mentor ko, which is nagbigay ng resulta sa akin. Kaya napatunayan ko na totoo, kasi nagbibigay ng resulta Kaya sabi ko, result that counts. Masasabi mong tama ka, magaling ka, depende sa resulta mo Kaya nga marami dito nag 50,000 per month. Feeling niya result na yon, feeling niya mayaman na siya sa 50,000.
Kaya, feeling niya, successful siya. Doon siya napapahamak. Okay? Kaya sabi ko nga, feeling empty. Ang bottom line, yung topic na to mula kanina hanggang ngayon, feeling empty. Dapat continuous learning. Di ba? Kailangan wag feeling successful. Ha? Kailangan sabayan mo yung process. Yung process na magpapaangat sa'yo. Kung nasa ka ngayon, nasa proseso ka pa rin. Wag bang feeling na nasa taas ka na. Nasa proseso ka pa rin. Yun yung gusto kong ipatid ngayong araw. So sana may napulot kayo. Sana may natutunan kayo. So sa mga bashers, nasa kabilang company yan, kaya basher yan. Walang problema. As long as nakukuha mo result mo, sige lang, tuloy ka lang mag-bash. At long as lumayaman ka dyan sa pagbabash, gawin mo. Pero ako, walang yumaman sa mga negative comment. Walang yumaman sa mga bato-bato ng negative. Walang yumaman dyan. Sabihin nyo nang, mali ka, hindi ka totoo, hindi ka tama. Sabi ko nga, result that counts. Magsasabi sa'yo na mali, magsasabi sa'yo na tama ka, resulta mo. Basta ninyo, walang magko-comment ng negative dito sa video ko na to na mga successful. Wala. Ang magko-comment lang dito yung hindi successful. Ang magko-comment lang negative ay hindi successful. Ang mga successful hindi magko-comment ng negative sa mga sinabi ko. Totoo yan. Totoo yan. Ako nga, basta maintindihan nyo rin ako. Kasi ang makakaintindi lang sa akin, yung medyo ang pangit naman, no? Pag sinabi ko makitid ang utak ng mga hindi naniniwala, ganun talaga eh. Kasi dapak na hindi mo ako naintindihan, ibig sabihin may problema sa mindset mo. Dapak na nagbabash ka, malamang hindi ka pa successful. Baka yan yung dahilan kung ba't hindi ka umaangat. Hindi naman tayo magkaaway, sana mabago mo yan. Baka yan yung dahilan ba't hindi ka nagiging successful, kasi lagi ka na lang may negative comment. Tanggalin mo yan, kasi hindi ka talaga aangat yan. Mahirap pa ka umangat. Ang blessing kasi hindi nakukuha yan sa galing. Yung blessing, yung success, hindi lahat sa galing. Siyempre may kasamang biyaya yan. May biyaya yan. May tulong ng Diyos yan. Ang tulong ng Diyos ibinibigay lamang sa mga taong may magandang ginagawa. Pero sa mga may pangit na ginagawa, mahirapan ka matanggap yung blessing. Kaya nga yung mga negative comment na yan, masama talaga yan. Ako hindi ko talaga ginagawa yan. Mga negative comment ako ng comment sa iba. Hindi. Oo, magbablog ako. Pero syempre, hindi naman para sa'yo yun. Kung ikaw yung tinutukoy, para sa'yo yun. Diba? Kung fly by night ka, o edi sa'yo yun. Kung yung company mo ngayon, kung nasan ka ma ngayon, kung nasa M ka, o kung nasa GP ka, kung hindi naman fly by night yan, feeling mo, hindi para sa'yo yung vlog ko. Kasi maraming fly by night eh. Dami. Diyan ako galing. So, wag kayo magagalit. Okay, so, yun lang. Kung feeling mo magaling ka na, feeling mo successful ka na, a man who learns everything, who learns nothing. Nabasa ko lang yun, ang ganda pakinggan, no? A man who learns everything, who learns nothing. Yung mga taong feeling niya alam niya na lahat, hindi na rin natututo yan. Okay, so yun lang. Sana keep on learning. Keep your feet on the ground. English. So yun lang. Salamat. God bless.